Naisip mo na ba na daan-daang libong hardinero ngayon ay nakatingin sa lunar calendar para magdesisyon kung magtatanim na ba ng karot ngayon o bukas na lang? Para sa iba, ito ay sagradong batas na hindi pwedeng labagin. Pero sa iba naman, luma at lipas na itong paniniwala. Kaya ano ba talaga ang totoo? Itong lunar calendar para sa pagtatanim tuwing Nobyembre. Ito ba ay isang epektibong pamamaraan na ipinasa lang sa atin ng ating mga ninuno o isa lang itong magandang alamat na baka ikapahamak pa ng ating inaasahang ani? Sa bidyong ito, magsasagawa tayo ng malalimang investigasyon. Ipinapangako ko sa inyo. Pagkatapos nito, sigurado kayong malalaman kung dapat ba talagang ipagkatiwala sa buwan ang inyong mga binhi at kung ano ba talaga ang susi sa tagumpay ng pagtatanim. At ang pinakamahalagang tanong na sasagutin natin, hindi ba posibleng ang bulag na pagsunod sa kalendaryong ito ay hindi makatulong, kundi makasira pa? Alamin natin. Para maintindihan natin ang pinag-aawayan, balikan muna natin ang pinagmulan. Ang ideya na ang buwan ay nakakaapekto sa buhay dito sa mundo ay kasintanda na ng ating kasaysayan. Ang mga sinaunang sibilisasyon mula Ehipto hanggang Babylon ay matamang nagmamasid sa liwanag tuwing gabi. Napansin nila na ang siklo ng buwan ay katugma ng tides, pagtaas at pagbaba ng tubig dagat, ng kilos ng hayop at sa kanilang paniniwala ng paglaki ng halaman. Ang karunungang ito ay isinalin-salin mula sa bibig sa bawat henerasyon. Ang paniwala kung paanong hinihila ng buwan ang napakalaking tubig sa karagatan, ganoon din ang epekto nito sa katas sa loob ng halaman at sa halumigmig ng lupa. Dito nabuo ang Lunar Planting Calendar, isang sistema na nagdidikta ng mga partikular na gawain sa paghahardin depende sa fase ng buwan at kung saan ito nakalagay sa signs of the zodiac. Isa itong maganda at napakalumang tradisyon na puno ng matagal ng pagmamasid. Pero ang tanong, kaya ba nitong ipasa ang pagsusuri ng modernong kaalaman? Kaya, simulan natin sa pagdinig sa panig ng depensa. Ano ba talaga ang pangunahing punto ng mga naniniwala sa lunar calendar? Ang lahat ay umiikot sa grabidad at liwanag. Ayon sa pangunahing teorya, ang gravitational field ng buwan na siyang sanhi ng high tide at low tide sa karagatan ay may eksaktong parehong epekto sa tubig ng lupa at sa sap o katas sa loob ng halaman. Batay sa lohikang ito, kapag waxing moon o lumalaki ang buwan, kung saan mas malakas daw ang hila nito, ang lahat ng tubig at enerhiya ay umaakyat pataas mula sa ugat patungo sa dahon at bunga. Ito ang itinuturing na perpektong panahon para magtanim ng mga halaman na ang inaasahan nating anihin ay ang bahagi sa ibabaw ng lupa, tulad ng mga salad greens na mga gulay at kamatis. Sa imahinasyon, maaari itong isipin bilang isang hindi nakikitang tide na tumutulong sa mga buto na magising at sumibol pataas. Puno ng lohika at may poetic touch, hindi po ba? Ang ideyang ito ang pundasyon ng karamihan sa mga rekomendasyon at nagsisilbing cornerstone ng buong sistema ng paghahalaman batay sa buwan na nagbibigay ng malinaw at simpleng modelo para sa ating mga gagawin. Ang ikalawang mahalagang punto sa teorya ng impluensya ng buwan ay ang liwanag. Naniniwala ang mga taga-suporta ng kalendaryong ito na malaki rin ang ginagampanang papel ng sinag na sinasalamin ng buwan. Sa panahon ng pagtaas ng buwan, mula sa new moon hanggang sa full moon o kabilugan, mas nagiging maliwanag ang mga gabi. Ipinapalagay na ang karagdagang liwanag na ito, kahit pamahina, ang siyang nagpapalakas sa pagtubo ng mga dahon at ng itaas na bahagi ng halaman. Para raw itong nagbibigay ng hudyat sa halaman na maging aktibo sa photosynthesis, kahit pa sa dilim.
Kabaligtaran naman, kapag paurong na ang buwan at nagdidilim ang gabi, ang enerhiya ng halaman ay kinokonsentra sa ugat. Kaya naman, ito raw ang pinakamainam na panahon para magtanim ng mga halamang ugat gaya ng carrots, beets at patatas. Sa madaling salita, simple lang ang kanilang lohika. Mas maraming liwanag sa itaas, mas tumutubo ang nasa ibabaw. Mas kaunting liwanag, mas lumalaki ang ugat. Ang konseptong ito ay sumusuporta sa teorya ng grabitasyon at lumilikha ng isang mas kumpletong pananaw kung paanong ang buwan ang tila nagdidirek sa buhay ng mga halaman. Huwag nating kalimutan o baliwalain ang tinatawag nating tradisyonal na karunungan o kaalaman ng bayan. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang sumusunod sa lunar calendar taon-taon at matindi ang paniniwala nilang ito ay talagang epektibo. Ilan beses na nating narinig ang mga kwentong si Lola ay laging nagtatanim tuwing lumalaki ang buwan at napakaganda ng ani. Ang malaking bahagi ng patunay na ito na namana at ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa kasunod ay lumilikha ng matinding social proof. Kapag ang dami ng tao sa paligid mo ay tiwala sa bisa ng isang pamamaraan, talagang mahirap na hindi ka maapektuhan o sumunod. Ang karanasang ito, kahit pa hindi tinutumbasan ng mahigpit na siyentipikong ebidensya, ay nagiging pundasyon ng ating kultura at tradisyon. Para sa maraming maghahalaman, hindi lang ito simpleng agrikultura. Ito ay bahagi ng ritual, isang koneksyon sa ating mga ninuno at sa kalikasan. At ang halaga niyan, sa totoo lang, ay napakalaki. At sa wakas, pag-usapan natin ang sikolohiya. Para sa maraming hardinero, ang kalendaryo ng buwan ay pangunahing instrumento sa pagpaplano at pinagmumula ng kumpiyansa. Ang paghahardin, lalo na sa mga lugar na delikado, ang pagtatanim ay isang gawaing punong-puno ng kawalan ng katiyakan. Pagyelo, tagtuyot, peste, maraming salik na hindi natin kayang kontrolin. Ang lunar calendar ay nagbibigay ng malinaw at madaling unawaing estruktura. Ngayon magtatanim, bukas magdidilig, sa makalawa ay huwag galawin. Lumilikha ito ng ilusyon na kontrolado natin ang kaguluhan ng kalikasan. Ang pagsunod sa plano ay nakakapagpagaan ng loob, nakakaengganyo, at nagtutulak sa atin na maging mas mapagmatyag sa ating hardin. Ang taong sumusunod sa kalendaryo ay mas madalas pumunta sa bakuran, mas maingat na binabantayan ng halaman, at sa huli, talagang tumataas ang kanyang pagkakataong magtagumpay. Ngunit, ang buwan ba talaga ang dahilan? Ngayon, dumako naman tayo sa panig ng mga skeptics at siyentista. Sisimulan natin sa pangunahing pinanghahawakan ng mga sumusuporta sa lunar planting, ang grabidad. Oo, totoo namang ang buwan ang nagdudulot ng tides or paglakit-pagliit ng dagat. Pero, tingnan muna natin ang saklaw nito. Ang epekto ng grabitasyon ay nakadepende sa bigat, mass, at distansya. Ang karagatan ay isang napakalaking katawan ng tubig. Ngayon, ikumpara natin iyan. Gaano karami ang tubig sa isang manipis na topsoil o sa loob ng isang maliit na buto. Base sa mga siyentipikong kalkulasyon, ang puwersa ng buwan sa isang molekula ng tubig sa lupa ay milyong beses na mas mahina kumpara sa iba pang puwersa tulad ng surface tension ng tubig mismo o ang capillary forces sa loob ng lupa. Higit pa rito, ang gravitational field ng isang traktorang dumadaan sa kabilang bukid o kahit pa ng mismong hardinerong nakayuko sa kanyang taniman ay magkakaroon ng hindi hamak na mas malaking impluensya sa tubig na iyon. Kaya naman, sa punto de vista ng physics, ang ideya ng microtides sa lupa, soil microtides, ay sa kasamaang palad talaga namang walang basehan. Ngayon,
Dumako na tayo sa pangalawang argumento, ang liwanag daw ng buwan. Aminado tayong mas maliwanag talaga ang gabi tuwing full moon kumpara sa new moon. Pero sapat ba ang liwanag na yan para maapektuhan ng photosynthesis? Ikumpara natin, ang tindi ng sikat ng araw sa isang maliwanag na hapon ay umaabot sa 100,000 lux, 100,000 lux. Samantala, ang intensity ng liwanag mula sa bilog na buwan sa pinakamalinaw na gabi ay mga 0.25 lux. 0.25 lux lang. Ibig sabihin, ito ay mas mahina ng 400,400,000 beses. Ang sistema ng mga halaman ay umikot o nag-evolve para tumugon lamang sa matinding power flow o enerhiya na nanggagaling sa araw. Para sa halaman, ang liwanag ng buwan ay parang ilaw lang ng malayo at maliit na flashlight sa isang taong nasa loob ng napakaliwanag na silid. Hindi ito na itatala ng mga plant cell bilang isang makabuluhang pinagmumula ng enerhiya para sa paglaki. Dahil dito, ang teorya na nagpapasigla sa paglago ng dahon ang liwanag ng buwan ay walang matibay na basehan o kumpirmasyon mula sa agham. Balikan natin ang mga pamamaraan ng lola na nagbibigay ng masaganang ani. Dito, ipinapakilala ng agham ang dalawang mahahalagang konsepto, ang correlation at ang causation, o ang ugnayang sanhi at bunga. Kung nagkakasabay man ang dalawang pangyayari, hindi ibig sabihin na ang isa ang sanhi ng isa pa. Halimbawa, nagtanim si Lola ng pipino noong sumisikat ang buwan at sa panahong iyon, saktong-sakto ang panahon, mainit at may katamtamang ulan. Maganda ang ani. Pero ang sanhi noon ay ang panahon, hindi ang buwan. Ang buwan ay naging tagpuan lang, isang simpleng coincidence. Para mapatunayan ang ugnayang sanhi at bunga, kailangan ng mga controlled experiment. Dito, ang lahat ng kondisyon, maliban sa isa, ang yugto ng buwan, ay dapat na magkapareho. At dito mismo, nagkakaroon ng malaking problema ang lunar calendar. Dito na tayo tutungo sa pinakamahalaga at pinakamatibay na argumento ng siyensya. Sa nakalipas na 100 taon, maraming pag-aaral ang isinagawa sa iba't ibang panig ng mundo na sinubukang patunayan o pasinungalingan ang epekto ng buwan sa dami ng inaani. Ang mga siyentista sa ilalim ng controlled conditions tulad ng mga greenhouse o mga test plot ay nagtanim ng magkakaparehong halaman sa iba't ibang yugto ng buwan. Tiniyak nilang pantay ang pagdidilig, temperatura at pangkalahatang pag-aalaga. Iisa lang ang naging resulta ng halos lahat ng pag-aaral na ito. Walang nakitang makabuluhang pagkakaiba sa paglago, pag-unlad at ani ng mga halaman na itinanim batay sa may lunar calendar kumpara sa mga itinanim ng hindi sumusunod dito. Nagkakaisa ang komunidad ng agham sa pananaw na ang lunar calendar ay walang matibay na basihang siyentipiko. Para sa siyensya, ito ay agroastrology at hindi agronomy. Kaya, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa ganitong uri ng pagtatanim kung hindi ang buwan? Ang pinakaunang patakaran, ang pinakamahalaga ay ang temperatura ng lupa. Ang layunin ng pagtatanim sa panahong ito ay upang maisagawa ang tinatawag na stratification o pagpapalamig ng buto, ang pagpapatigas sa kanila gamit ang lamig nang hindi pa sila tumutubo hanggang sa tagsibol. Kung masyado kang maaga magtanim, habang mainit pa ang lupa, tutubo agad sila at mamamatay sa sandaling dumating ang matinding pagyelo. At kung masyado namang huli at ang lupa ay matigas na dahil sa lamig, magiging napakahirap na itong gawin o halos imposible na. Ang perpektong sandali ay kapag tuluyan ng nanatili ang malamig na panahon. Kapag bumaba na sa 2 hanggang 3 degrees Celsius ang temperatura ng lupa,
at regular na ang pagyelo tuwing gabi. Kaya, sa termometro dapat nakatingin ang hardinero tuwing Nobyembre at hindi sa kalendaryo. Ang pangalawa sa pinakamahalagang salik ay ang aktuwal na lagay ng panahon at ang mga prediksyon. Walang pakialam ang lunar calendar kung ang paborabling araw ay may kasamang nagyayelong ulan, malakas na bagyo, o kaya naman ay may sobrang init na temperatura. Halimbawa, isipin mo, sinabi ng kalendaryo, magtanim ka ng karot ngayon, pero napakainit ng panahon at inaasahang magpapatuloy pa ito ng 1 linggo. Kapag itinanim mo ang mga buto, sigurado ang maagang pagsibol nito na magdudulot naman ng kanilang pagkamatay. Sa kabilang dako, kung ang kalendaryo ay nagsasabing maghintay ka ng 1 linggo, pero nakita mo na ang perpektong 2 o 3 araw ay dumating na, malamig at perpekto ang lupa bago ang isang malaking ulan, kailangan mong kumilos agad. Palaging uunahin at mas matimbang ang aktuwal na lagay ng panahon kaysa sa anumang hula o prediksyon mula sa astrolohiya. Ang tamang lalim ng pagbaon ng buto. Ito ang isa pang salik na makakaapekto sa inyong ani ng 10 beses na mas matindi kaysa sa buwan. Kapag nagtatanim kayo, bago sumapit ang malamig na panahon, mas inilalalim ang mga buto kaysa sa pagtatanim tuwing tagsibol. Kadalasan, ito ay nasa 3 hanggang 4 na sentimetrong lalim. Ginagawa ito upang hindi matangay ng rumaragasang tubig o ng malakas na hangin sa mahabang panahon ng taglamig. Kung masyadong mababaw ang pagkakatanim, mapupunta lamang sa ibabaw ang mga buto na magiging sanhi ng pagyelo, pagkamatay, o kaya naman ay makain ng mga ibon. Kung masyado namang malalim, pagdating ng tagsibol, hindi na makakaahon ang mga sibol dahil kukulangin sila sa lakas para umakyat sa ibabaw. Ang simpleng teknikal na detalye na ito ay nangangailangan ng atensyon at katumpakan. At ang pagsunod dito ay magdudulot ng mas maraming benepisyo kaysa sa paghula kung anong araw ng buwan ang tamang magtanim. Siyempre, napakalaki ng ginagampanan ng tamang pagpili ng halaman o pananim. Hindi lahat ng halaman ay angkop para itanim bago sumapit ang taglamig. Ang mga halamang matitibay sa lamig, yung mga binhing nangangailangan dumaan sa tinatawag na stratification, ang siyang madaling umangkop sa ganitong proseso. Kasama rito, pangunahin, ang karot, beetroot, parsnip, bawang at sibuyas. Pwede ring magtanim ng maraming leafy greens bago magtaglamig. Dill, parsley, cilantro, spinach, at iba't ibang uri ng litsugas. Sa mga bulaklak naman, maganda ang pagtubo ng Aquilegia, aster, delphinium, at lavender. Pero kung susubukan mong itanim ang mga halamang mahilig sa init tulad ng pipino or zucchini, sa malamig na panahon, 100% na bigo ang aabutin mo. Wala nang kawala kahit pagawin mo ito sa pinakamapagbigay na araw ayon sa lunar calendar. Tandaan, ang kaalaman mo sa biyolohiya ng halaman ang magiging susi sa tagumpay. Mahalaga ring tutukan ang paghahanda ng mismong kamangtaniman. Dapat gawin ito ng mas maaga, kahit pa Oktubre, bago pa tumigas o lumamig ng husto ang lupa. Siguraduhin na ang taniman ay nasa maaraw na lugar at hindi binabaha kapag tag-ulan. Kailangang araruhin ng mabuti ang lupa, paluwagin ito, at lagyan ng compost o organikong pataba. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan mo nang ihanda o hukayin ng maaga ang mga kanal o hilera na may tamang lalim. Napaka-importante nito dahil pagsapit ng Nobyembre, kung kailan ka maghahasik, baka matigas na ang lupa dahil sa tindi ng panahon at imposibleng makagawa ng tuwid at maayos na tudling. At kailangan mo ring maghanda ng maaga ng tuyong lupa o peat.
na nakalagay sa sako para ipangtabon sa mga buto. Tandaan, ang ganitong paghahanda ng maaga ay kalahati na ng tagumpay ng iyong buong pagtatanim. At dito na nga tayo papasok sa pinakapangunahing bitag ng paggamit ng lunar calendar. Isipin mo itong sitwasyon. Nakikita mo na napaka-ideal ng panahon. Bahagyang nagyelo ang lupa pero hindi pa ito matigas o bumabato. Ang weather forecast ay nagsasabing sa loob ng 2 araw may darating na nyebe na siyang magsisilbing kumot at proteksyon sa iyong mga itinanim. Ito na talaga ang perfect window para magsimula. Pero pagbukas mo ng lunar calendar, sinasabi nito na nasa sterile sign ng Aquarius ka pa at kailangan mong maghintay ng 5 araw bago dumating ang fertile sign ng Cancer. Kung susundin mo ang kalendaryo, mawawala sa iyo ang perpekto mong pagkakataon. Pagkalipas ng 5 araw, maaaring lumakas na ang matinding lamig at manigas ng husto ang lupa o kaya naman biglang magkaroon ng taw at bumuhos ang ulan. Ang bulag na pagsunod sa kalendaryo ay aalis sa magsasaka ng kakayahang maging flexible at umaksyon batay sa tunay na kalagayan ng lupa at panahon, at iyan ang pinakamahalagang kasanayan sa paghahalaman. Pero, itatapon na ba natin agad ang lunar calendar? Huwag muna. Mayroon itong napakagandang gamit kahit pa hindi ito tungkol sa salamangka. Magagamit mo ito bilang isang mahusay na planner at motivator. Sa halip na tingnan mo ito bilang isang misteryosong gabay, isipin mo na lang na isa itong weekly diary ng naghahalaman. Magpapaalala ito sa iyo kung kailan na ang tamang panahon para gawin ang ilang mga gawain. Halimbawa, sa kalagitnaan ng Nobyembre, kailangan ko nang gawin ang under-winter sowing. Inaayos nito ang iyong mga iniisip at sinisigurong hindi mo malilimutan ang mahahalagang hakbang sa paghahalaman. Kung ang kalendaryo na ito ay nagmo-motivate sa iyo na lumabas, maghanda ng taniman, at tingnan ang iyong mga buto, malaking tulong na yan anuman ang posisyon ng buwan sa kalangitan. Kung sakali mang nagpasya kang gamitin ang kalendaryo, mahalagang maintindihan mo ang wika nito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng araw ng ugat? Fruit day, araw ng dahon; leaf day, araw ng bulaklak; flower day, at araw ng bunga; fruit day. Ang sistemang ito ay nakabase sa pagdaan ng buwan sa 12 zodiac signs na hinati sa 4 na elemento: lupa, tubig, hangin, at apoy. Ang mga zodiac sign ng lupa, Taurus, Virgo, Capricorn, ay tinatawag na araw ng ugat, na perpekto para sa pagtatanim ng mga gulay na ugat. Ang mga sign naman ng tubig, Cancer, Scorpio, Pisces, ay ang araw ng dahon, na angkop para sa mga gulayin at pangsalad. Ang mga sign ng hangin, Gemini, Libra, Aquarius, ay ang araw ng bulaklak, at ang mga sign ng apoy, Aries, Leo, Sagittarius, naman ang araw ng bunga. Sa madaling salita, isa lamang itong sistema ng klasifikasyon na tumutulong sa atin na ayusin ang pagtatanim batay sa uri ng halaman. Isa sa pinakamalaking kinatatakutan ng mga baguang hardinero ay ang tinatawag na masamang araw o bawal na araw para sa pagtatanim. Kadalasan, nakamarka ang mga araw na ito ng itim sa kalendaryo. Ano-ano ba ang mga araw na ito? Kadalasan ito ay tumutukoy sa mga araw ng new moon at full moon, pati na rin sa mga solar at lunar eclipse. Ayon sa tradisyon, sa mga peak na sandali ng siklo ng buwan, nagkakaroon daw ng matinding stress ang mga halaman. Kaya naman, mas mainam na huwag silang gambalain, huwag magtanim, huwag maglipat, o huwag magtrim. Sa scientific point of view, tulad ng napag-usapan na natin, hindi ito kumpirmado o may matibay na basihan.
Pero kung titingnan natin sa pananaw ng sikolohiya, maituturing lang ito na araw ng pahinga para sa hardinero. Maaari mong gamitin ang mga araw na ito sa ibang gawain, maghanda ng mga kagamitan, magplano ng mga susunod na itatanim, o kaya naman magpahinga na lang. Kaya, paano ba natin matutukoy ang tamang balance? Ang pinakamahusay na diskarte ay ang pinagsamang pamamaraan o ang tinatawag nating hybrid approach. Gamitin ang lunar calendar hindi bilang isang batas o dogma, kundi bilang isang gabay. Unang hakbang, tingnan muna ang aktual na kondisyon. Tukuyin ang perpektong weather window o tamang bintana ng panahon para sa pagtatanim sa malamig na panahon sa inyong lugar. Maaari itong tumagal ng 1 linggo o ilang araw lamang. Ikalawang hakbang, sa loob na mismo ng weather window na yon, saka mo na tingnan ang lunar calendar. Kung gusto mong magtanim ng carrots at may araw na nagpapakita sa kalendaryo ng araw ng ugat habang pababa ang buwan, ay perpekto iyon. Gamitin mo ang araw na iyon. Pinagsama mo na ang karunungan ng matatanda at ang siyensiya sa agrikultura. Pero kung walang inaalok na akma ang kalendaryo, huwag ka nang mag-alala. Lakasan mo ang loob mo at magtanim sa alinmang araw na komportable ka sa loob ng iyong weather window. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang aktual na kondisyon. Kung pag-uusapan natin ang tiyak na pagtatanim bago magtaglamig o underground sowing nitong Nobyembre, ano ang mga punto na binibigyang diin ng tradisyon ng kalendaryong buwan? Para sa mga halamang ugat tulad ng bawang, karot, beets, pati na rin sa mga bulaklak na may sibuyas, bulb flowers, tradisyonal na pinipili ang panahon ng pahina ng buwan or waning moon. Ang lohika dito ay dahil sa panahong ito, ang enerhiya ng halaman ay pumupunta o nagtutungo sa mga ugat. Mas mainam din na sundin ang tinatawag na mga araw ng ugat, root days, kung saan ang buwan ay nasa mga senyas ng lupa, earth signs, ang Taurus, Virgo, or Capricorn. Ang mga senyas na ito ang itinuturing na pinakamabunga at pinakamatatag. Gayunpaman, tandaan, ito ay payo lamang na bahagi ng tradisyon. Kung sakaling umuulan ng malakas sa sinasabing perpektong araw, mas mainam na ipagpaliban muna ang pagtatanim. Maghintay ng mas angkop na panahon, kahit pa ito ay tumapat sa araw na itinuturing na hindi tama ayon sa kalendaryo. At bilang panghuli, pagtuunan naman natin ng pansin ang pinakakawili-wiling epekto, ang placebo, sa paghahardin. Kung ang isang tao ay taus-pusong naniniwala na ang pagtatanim sa isang partikular na araw sa kalendaryo ng buwan ay magdudulot sa kanya ng magandang kapalaran, natural lang na mas bibigyan niya ng mas mahusay na pangangalaga ang taniman na iyon. Mas madalas niyang sisiyasatin ito, aalisin ang mga damo sa tamang oras at sisiguraduhin ang tamang moistness, lalo na tuwing tagsibol. Ang dagdag na atensyon at pag-aalagang ito na nagmula sa kanyang paniniwala sa paraan ay talagang maaaring magresulta sa mas magandang ani. Sa ganitong sitwasyon, masasabing gumagana ang kalendaryo ng buwan. Pero hindi ito gumagana dahil sa grabidad o liwanag ng buwan, kundi dahil sa sikolohiya ng hardinero mismo. Ginagawa tayong mas disiplinado at mas mapagmasid nito. Kaya kung nakakatulong ito sa inyo para maging masaya sa proseso at magbunyi sa inyong ani, ano pa ang pakialam natin kung ano talaga ang bumubuo sa mahika nito? Ano? Kung gayon, ang ating magiging konklusyon, sa isang banda, hindi talaga nakakakita ang siyensiya ng direktang ebidensya na ang mga bahagi ng buwan ay nakakaapekto sa paglaki ng halaman. Sobrang hina ng gravity at napakalabo naman ng liwanag nito. Ang tunay na tagumpay sa
Sa pagtatanim bago magtaglamig, lalo na nitong Nobyembre, ay halos 79% na nakasalalay sa mga bagay na dito lang sa lupa nagmumula. Tamang temperatura ng lupa, magandang kondisyon ng panahon, saktong lalim ng pagtatanim, at matalinong pagpili ng halaman. Pero, ito na ang importanteng punto. Ibig bang sabihin nito, wala nang silbi ang lunar calendar? Hindi, hindi talaga. Ang tunay na lakas nito ay wala sa anumang misteryosong impluensya, kundi sa kakayahan nitong magsilbing napakagandang organizer, pangganyak, at pinagmumula ng psychological comfort para sa atin. Pinipilit tayo nitong maging mas sistematiko at mas maingat na mga hardinero. At kung ang paniniwala mo rito ay nagdudulot ng mas magagandang resulta, ibig sabihin, epektibo ito para sa iyo. Ang mahalaga, huwag mo lang itong ang sumalungat sa ang common sense at sa aktuwal na lagay ng panahon. Salamat sa pagtapos ng panonood ng investigasyong ito. Kung naging kapakipakinabang ito sa inyo, mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pa naming videos. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Gumagamit ba kayo ng lunar calendar? Naniniwala ba kayo sa kapangyarihan nito? O itinuturing nyo lang itong isang planner na nakakatulong? Ibahagi ang inyong karanasan at opinyon sa comment section. Napaka-interesante, talagang basahin yan.